Ngayon, titingnan po natin ang ating position description, page 4 ng ating pong manual. Bilang mga facilitators, ano ang inaasahan sa atin? Network facilitators. Isang napaka-strategic na role. Noon, nung nagpa-plant ako ng church planter ako, nagta-target ng isang area, maganda yan, nagbubunga ng isang church. Pero kung ikaw ay magiging facilitator ng mga church planters, mas napakagandang role yan kasi tumutulong ka sa pagtatayo ng multiple churches. Mas maraming itatayo sa gabay na ibibigay mo. So, pag-usapan po natin ang sakop ng responsibility kung ikaw ay isang facilitator. Tila mahirap na pagpapasok ka sa isang commitment na hindi mo alam ang laki ulit, di ba? Hirap yan. So, mas mabuti na alamin. At yan ang gagawin natin ngayon. Ano po ba ang mga duties, responsibilities, at sakop ng ating pong commitment na ito bilang mga network facilitators? So, tingnan po natin. Let's look at the duties. Number 1, conduct the BCP coaches training. So, after ng ating facilitators training na ito, ang unang gagawin bago yung monthly network meeting ng inyo pong network ay magkakaroon muna ng coaches training para ihanda ang mga coaches. Paano gagawin ito at anong mga materyales ang kakailanganin? Ito po ay provided para sa atin. Ito po ang mga materials ay available para sa atin sa DVD at yung kakailanganin natin para sa coaches training. Kung kailan gagawin, pagpaplanuhan natin mamaya. Number 2, prepare for the monthly network meeting. Yan ang isang malaking trabaho natin bilang mga facilitators. Maghahanda, maraming mga detalye na dapat titiyakin na ayos bago yung schedule ng inyong network meeting. Paalala, so lahat ng mga detalye nito ay pag-uusapan din natin mamaya sa ating pong topic on how to prepare for your network meeting. At mas mabuti na lahat nakahanda po ito. So yan ang pangalawang responsibility and duty. Number 3, facilitate the interactions at each network meeting. Lahat ng turo ay nasa video. So, ang gagawin lang natin ay pause, play. At dyan sa video, may mga bahagi na sasabihin, please pause the video for interaction. Diyan papasok at diyan magkakaroon kayo ng bahagi para pangunahan ang interaction. Titiyakin natin bilang mga facilitators na magkakaroon ng mabungang interaction. So, hindi pag-uusapan ng ibang mga bagay, pag-uusapan talaga kung ano yung inilaan dyan sa video. Mabuti rin na maging napansinin ang haba ng oras na inilalaan. Kasi po, kung lalampas sa mga oras ng interactions na inilaan sa ating video, baka abutin kayo ng gabi. So, yung isang araw na network meeting, baka abutin kayo ng gabi. So, mas mabuti bilang mga facilitators, titiyakin na nako-cover ang dapat na interaction sa puntong yan at titiyakin din na yung oras ay hindi uubos ng higit sa inilalaan nating oras. So, mahalaga po yan. So, you facilitate the interactions at each network meeting. Number 4, isang napakagandang bahagi din bilang mga facilitators na pwedeng nagagawin natin ay empower the coaches. So, sa ating mga network, may mga coaches, gagawin natin na sila ay palaguin patuloy. So, yan ang focus natin. Paano gagawin ito? Tingnan natin ang ilang mga bagay sa under po ng number 4. Let's look at letter B. Assure that quality coaching appointments are taking place regularly. Nakita po natin ito, napatunayan po natin ito na sa mga networks, yung mga church planters na merong magandang bunga talaga sa kanilang target areas ay yung mga church planters na nakatutok talaga ang kanilang coach at ginagawa ng mabuti, ginagawa talaga ang coaching appointment nila. So yan ang kailangan bantayan natin para i-empower mga coaches. Titiyakin natin na sila ay nagkakaroon ng coaching appointment monthly at ginagawa nila ito ng maayos. Letter D.
Listen carefully to the team leaders' reports. Every network meeting, maraming learning from one another, reporting na gagawin ang mga church planters na ginagawa nila sa target area o sa kanilang church patungkol sa church planting. Bilang mga facilitators, pag nagkakaroon kayo ng sharing sa network, tignang mabuti. Makinig mabuti sa mga reports. At ang karanasan po namin, kapag hindi maayos ang report, somehow may problema sa kanilang coaching appointment ng kanilang coach. So, magandang bantayan yan. So, listen carefully. Letter E. Kung kaya ng time nyo, bilang mga facilitator, alam ko marami tayong mga responsibility, pero kung network facilitator ay hihilingin din na kung pwede kayo mag-sit in sa coaching appointments ng inyong mga team leaders. Siguro hindi palagi, at least mabisita nyo sila minsan sa buong taon. Lalo na kung marami kayong church planters sa inyong network. Halimbawa, kung meron kayong 10 church planters, partners sila with coach. So, at least mabisit ang isa sa loob ng taon. So 12 months na yan kung maglalaan kayo ng visit a month sa isang team. So sana kung meron tayong panahon. Ito po ay napakagandang pagkakataon para pag umupo tayo sa kanilang coaching appointment, so coach and planter, pag umupo tayo sa coaching appointment nila, marami kayong mapapansin na magandang i-affirm sa coach. Panahon nito para palakasin, encourage siya. So, na-empower natin siya. Magandang pagkakataon din kung may mga magandang improve sa kanyang coaching appointment at sa coaching na ginagawa niya sa kanyang team leader. So, maganda po yan. So, if you have time, sit in on coaching appointments. Letter F. Give personalized attention for coaches. Every network meeting, meron tayong ilalaang panahon for coaches upgrade. So ito ang pagkakataon para talagang tignan nyo bawat coach, kumusta ang kanyang coaching appointment, kumusta siya bilang coach, at tutukan talaga sila. So facilitator nakatutok sa mga coach, at yung mga coach naman, sila ang tututok sa kanilang mga team leaders. Let's go to number 5. Coach one team leader. Ito po ay ini-encourage kasi napakagandang modelo, magiging magandang modelo kayo at makakatulong din sa inyong pagpa-facilitate. Kung meron kayong kino-coach na isang church planter o team leader at nag-handle kayo ng network, nakakatulong ang karanasan na yan para mas maging effective facilitator tayo. Napakagandang bagay po yan. Number 6, serve as a model. Kung meron kayong kino-coach na isang team leader at pwedeng mag-invite ng ibang pwedeng coach or magiging coach, pwede rin, invite siya na umupo sa inyong coaching appointment. At kung paano nyo ginagawa yung coaching, nakakatulong ito na mag-empower sa ibang coaches. So, nagiging modelo tayo. At tumutulong ito sa kanyang patuloy na empowerment. Number 7, duty. Facilitate the sharing of resources. Madalas natin binabanggit ito sa ating orientation. Sa mga learning from one another sa inyong network meeting, pag nagdi-discuss ng mga problema or kalalagayan ng ating mga church planting, may lumulutang na mga resources na pwedeng i-avail ng lahat ng mga team leaders sa inyong network. So, dapat maging mapagpansin tayo sa mga bagay na yan. So, alba, nag-share siya ng isang magandang resource o isang material, sasabihin natin, maganda yung resource na yan, pwede bang i-avail natin ito sa ating buong network? Sasabihin ng ibang team leaders, pwede. So, yan ay role natin as facilitators. Look at the resources na pwede natin i-share sa buong network. Number 8, do troubleshooting. Page 5 ng ating handout, do troubleshooting. Hindi na iwasan, nagkakaroon talaga ng mga problema sa monthly network. Minsan nagkakaproblema yung coach, minsan nagkakaproblema din yung team leader, at titiyakin na yan ang isang role natin, titiyakin na doon tayo para mag-ayos ng kung anumang problema sa inyong network para matiyak na ito ay nagpa-progress ng maganda. So, do troubleshooting. Number 9, implement general quality control. Ito po ang karanasan namin.
Sa mga network meetings, merong mga pinagkakasunduan na gagawin. Kahit pinagkasunduan, nilinaw, pagdating ng susunod na meeting, hindi gagawin. So, tayong mga facilitators, dapat maging mapagbantay tayo dyan. So, kung hindi nagawa, paano gagawin, paano matitiyak na ito ay may sasagawa talaga. So, yan ang gusto nating pansinin dito sa 9. Enforcing quality control is crucial. Very, very crucial. Of course, number 10 ay multiply networks. Katulad ng binanggit kanina, kasama yung multiplication sa ating gustong gawin. So, hindi lang sana isang network, pero maraming networks ang susunod. At yan ay sa ating mga facilitator dapat nasa ating isipan. Nandiyan pong sa ating position description, nandiyan yung helpful spiritual gifts, hindi natin papasadahan ngayon. Pwede pong basahin at your own. Titingnan natin ang training provided. Number 1, an initial one-day training seminar covering all the basics of starting and leading a network. Yan ang ginagawa natin ngayon. So sa lahat ng mga facilitators, ito ang araw para ihanda kayo sa pangunguna ng network. And number 2, ongoing support for facilitators will be also be provided. Pag-uusapan natin mamaya, anong continuous support na pwedeng gawin natin para tayo mga facilitators din ay tuloy-tuloy ang ating development, lalong humuhusay, lalong magiging magaling sa pangunguna. Pag-usapan po natin later on this day. Tingnan natin ang relationships. Responsible to the appropriate person in that denomination or ministerial fellowship. So, kanino tayo mananagot? Sino ang ating immediate person accountable to? Dito sa ating grupo, si Pastor Alan. Pero sa inyong grupo, sa inyong denomination, sino ang tao na magiging coordinator? Siguro magandang i-identify ngayon. So please pause the video to clarify sino ang tao na yan na magiging coordinator sa inyong grupo. Number 2, responsible for all the coaches in the network. So, sa inyong leader, and then kayo din po naman ay sasakupin ninyo ang lahat ng coaches dyan po sa inyong network. So, yan ang ating position description.